When you reach 40 years old, every year, yung collagen natin nababawasan. Yung first 2 to 3 natin ay nagsusupply ng collagen sa ating katawan. Panghuling dalawa, 9 and 10, siyempre papadami natin ang stem cells natin. Maganda na sa skin mo, maganda pa sa immune system mo. Pag kumakain ng sugar, napakapangit kasi nagkakaroon ng glycation. Nagde-deform ang ating collagen, napapangit ka. Good day mga kababayan! Napansin namin sa analytics ng channel dito sa YouTube na ang mga gusto nyong mga topics either yung may kinalaman sa pag-aalis ng mga sakit sa katawan or B, yung pagpapabata ng mga medyo uma-advance na pagdating sa edad. So, in keeping with your interests, naisipan namin na bigyan kayo ng idea kung paano mapapanatiling bata at maganda ang inyong mga balat. So, without further ado, ang aming medical director, si Dr. Anthony So, ang magbibigay sa inyo ng tips kung anong mga pagkain ang makakatulong para panatilihing malusog at maganda ang inyong mga balat. Doc, diretsahan po. Yes, Coach. Coach, tandaan natin ang sinasabi natin palagi, life begins to deteriorate at 40 years old. Totoo, Doc. Bakit? Kasi when you reach 40 years old, every year, yung collagen natin nababawasan. So, every 10 years, 10% nababawasan. So, napakalaki nun. Ang tandaan natin ang collagen is siya yung building block na talagang siya yung nag-hold ng parang glue. Kundi magkakaroon tayo wrinkles. So, collagen production bumababa, start sa age ng 40, tuloy-tuloy hanggang sa 50s natin hanggang maging kulubot. Yes. Hindi mapipigilan pero Hindi mabidelay. Yan. So, Doc, marami na kayong binigay na advice dati kung anong pwede nating gawin. Pero pagdating sa pagkain, usually anong klaseng mga pagkain ang nire-recommend nyo para medyo ma-hold back, hindi naman matalo si Father Time? Okay, so pumili tayo ng 10+1 para sa food na maganda para sa ating skin. Siyempre, yung first 2 to 3 natin ay nagsusupply ng collagen sa ating katawan. Number 1, bone broth. Bone broth. Bone broth. Pinakaluang buto. Tama. Or tinola. Sarap nun. Sarap yun. Oo, tinola. Or yung buto ng pinakulong mga baka, yung buto ng baka, yun. Kasi pag pinakulo mo ng pinakulo, yung amino acid, lumalabas yun eh. So yung amino acid, pag ininom mo, papasok sa katawan mo, gagawa tayo ng collagen. So kung hindi mo type na uminom ng collagen supplements, gusto mo mas natural, pwede tayo dito, Doc. Yes. Lalo na tinola, may malunggay pa yan. Yun, sarap. Sustansya talaga. Yes, yes. May protein ng chicken. Yes. Tapos, kaya nga kasi tayo kumakain tayo ng yung litid, di ba? Parang makakain ng litid, hindi yun. Yung bone broth, yan ang pinakamaganda, yung tinola. Pero pakuloy mo pa konti para matunaw lang konti yung buto para lumabas yung sustansya. Doon nating iinumin at kakainin. And nandun yung collagen. Yes. Na hindi lang sa skin, pati sa joints, di ba? Yan, nandoon na. Lahat lumabas na. Okay. Then, number 2, shellfish, mackerel, tuna, Seafoods. yan. Bakit? Nandun naman ang marine collagen. Pero siyempre, kailangan kainin mo kasama ang balat. 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 Okay lang yun, Doc. Hindi naman masama sa... Yes, kainin mo yung salmon skin. Maganda po. Ako pa naman iniiwasan ko yan, Doc, para nalalansahan ako ng konti. So, nandun ang marine collagen. Nandun ang marine collagen. Then, hindi lang collagen, meron siyang omega. Omega. Oo, omega 3. Napakaganda yan sa skin, di ba? Sa puso. Sa puso din. Kasi ang omega, yan ang moisturizer natin. Natural moisturizer to make your skin supple. So kung parang nagda-dry ang skin mo, baka kulang ka ng konti sa isda. Yes. Tapos ang omega rin po, nagpapababas ng inflammation. So kung may psoriasis ka, lupus, napakaganda nun. Yung mga medyo autoimmune na, Doc. Yan, oo. Then, kung nagpapaaraw ka palagi, nakakatulong yung omega panglaban sa UV radiation. Okay. So, siguro sa mga kababayan natin na yung trabaho nila, kailangan medyo maarawan. Makatulong to. Yes. So, siyempre, ang number 1 na sinasabi ng derma, hindi yung pagkain kailangan maglagay ng sunscreen. Di ba yun? Number 1 yun. Kailangan talaga kasi, ulitin ko lang, yung mga wrinkles natin, 70% galing siya sa araw. So, the less sun exposure, the fewer Better. wrinkles. Yes. Pero ngayon, para dumami ang production natin ng omega, na maging supple tayo, yun, seafood tayo. Okay. Then, meron siyang vitamin E, decrease inflammation, maganda siya sa skin elasticity. So, yun.
Ano pa, Doc? Then, number 3, citrus, vitamins, vitamin C, yun, napakaganda nun. Mga berries, yung mga red grapes, di ba? Yung Kalamansi. calamansi, yes, calamansi, yun. Napakaganda. Kasi pag mataas ang vitamin C mo, maganda ang production ng collagen mo. And yung mga nagte-take ng gluta, nagba-vitamin C din. Yes, sir. Yes, sir. So, kasi yung gluta, pag walang vitamin C, hindi niya gagana. Kailangan ng vitamin C para gumana siya. Iwas ka pa sa sakit. Yes. Yeah. Oh, maganda na sa skin mo, maganda pa sa immune system mo. Ngayon, yung next, avocado. Avocado. Oh, napakaganda nun. Merong daw kumakain ng avocado once a day for 8 weeks, 2 months. Naku, yung skin niya, yung elasticity, napakaganda. So, nabawasan yung pagiging saggi. Yes, yes. Tapos mataas yung vitamin C kasi niya. At saka meron siyang vitamin E na maganda rin sa elasticity ng skin. Avocado. Avocado. Maganda rin siya sa puso. Ay, oo nga, Good, Doc. good fats. Ang pababa daw yata ng cholesterol. Yes, di ba, sir. Doc? Yes, sir. Yes, sir. Oh, panglima, sweet potato. Kamote? Kamote. Mm. Oo. Mataas pala siya sa beta-carotene. Nagpapataas ng vitamin A. So yung vitamin A, napakaganda yan yung sa sunlight. Tsaka maganda yan sa antioxidant sa ating skin. Lagi nating naririnig yun sa TV, di ba, Doc? Yung beta-carotene paglaban Yes. sa cancer. Yun. Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Doc, yung pa namang salitang kamote, kung mga nasa edad natin, ma-associate pag medyo bokya yung grades mo sa school. Ngayon naman, pag sinabing kamote driver ka, loko-loko ka sa daan. Yes, sir. Yes, sir. Hindi Yes, pala sir. dapat i-associate sa ganun dahil Oh? maganda sa skin yung Yan. kamote. Oo. Huwag nating mamalitin. Yan. Okay. So, pang-anim naman. Yung pang-anim, 7, 8, napakataas siya sa vitamin A rin, saka vitamin C. So, yung mga red and yellow bell peppers, napakaganda. So, mataas yan sa vitamin A. So, maganda yan to protect the skin from the sunlight. Then, yung C niya, maganda siya sa collagen production. Then, maganda rin yung tomatoes. Ang tomatoes is mataas ang vitamin A, vitamin C, tapos mataas rin yung lycopene niya to protect from the sunlight din. Buti na lang, sahog siya sa maraming lutuin dito sa Pilipinas. Ganda, oo nga. So, yun, mga vegetables. Then, broccoli. Ayun, Well, mataas. technically, fruit ang I'm sure may magko-correct sa atin, fruit ang tomato. Tama. Pero tayo mga Pilipino, ang tingin natin sa kanya dahil hindi siya masarap kainin ng solo. Tama. Vegetable Vegetables siya. Oo. Then, lycopene, maganda rin siya sa pagkalalaki namin. Yung prostate, yun, lycopene. Para hindi lumaki, do? Pag konti, napakaganda sa prostate natin. Pero pag marami, hindi rin ganyan karami. Ganyan kaganda. Okay. Then, broccoli. Broccoli, mataas rin siya sa vitamin A at C. Then, Sarap din yan. then meron siyang sulforaphane na nagpapaganda sa cancer. Inaalawan niya yung cancer. So, napakaganda, no? Okay. Panghuling dalawa, 9 and 10, siyempre, papadami natin ang stem cells natin. Yun ang maganda. Ang stem cells, number 9, dark chocolate. So, pwede pa rin mag-tsokolate. Dark Yes. lang. Oo, kasi yung sugar, tandaan mo, ang sugar, ang culprit natin. Kasi pag kumakain ng sugar, napakapangit kasi nagkakaroon ng glycation. Nagde-deform ang ating collagen, napapangit ka. So, iwasan ang sugar. Pero, yung sa dark chocolate, kailangan 70+% ang dark chocolate. Konti lang yung sugar. Yung mga mapait-pait, nag-i-stimulate ang stem cells natin, bambabata. So, pwede pa rin mag-chocolate. Hindi lahat ng chocolate masama. Yes. Tapos yung dark chocolate pa nga, may pinakain sila ng parang 2 months, parang ganon. Tapos yung puso nila, gumanda. Ang exercise protocol nila, gumanda sa puso. Yun naman kasi talagang tunay na tsokolate, di ba? Oo. Yung galing sa kakao na. Eksakto, kakao. Yon. Yung alam nating tsokolating matamis, milk chocolate na yun eh. Tama. Hindi ganun kaganda. Tama. Then, ang ginawa nila, nag-study sila na uminom sila ng 6 to 8 weeks ng dark chocolate. Ang ginawa nila, mga around 20 grams. Napakaganda sa katawan, sa skin nila. Naging supple, tapos naging thicker ang skin. So, ibig sabihin, tumataas ang stem cells sila. Na-produce ang stem cells. Ang stem cells, in case hindi kayo familiar sa term na to, ito yung klase ng cells na ginagawa ng katawan na pwede siyang maging kahit ano, di ba? Yes. So, para siyang building block. Yun. Pwede siya maging stem cell para sa mukha, pwede sa puso, pwede sa joints. Kung ano yung kailangan mo, doon siya pupunta. So, mas maraming stem cell production, mas nakakabata dahil napupunta sa skin, do? Yes, sa puso. Maganda yung pakatawan mo. Kaya yung 20 grams na yun, ininom niya, yung puso, gumanda sila eh. Maganda yung exercise nila eh. Mas gumanda yung circulation niya. Yung stem cell, sa sobrang galing yan, Doc. Sabi nga nila, yung mga politiko natin na mahaba ang buhay,
sa stem cell nila, ano yan, utang yan eh. di Oo, ba? oo. Tama, tama. Then, number 10, green tea. Mataas siya sa catechins. Ang catechins, napakaganda yan for UV light protection. Then, last one, siya yung nagpapa-stimulate ng stem cells din. Mm. Pareho rin siya sa dark chocolate. So, maganda pa rin green tea. Tsaka Dok, maraming nagsasabi na pag gusto mo mag-lose ng weight, green tea yung Yes, sir. magandang inumin. No? Yes, sir. Yes, sir. Ito, ang common na nakikita kong green tea, yung nasa grocery, yung meron bag na ilulubog mo sa mainit na tubig. Okay lang ba ito mga to? Sana mas hindi commercialized. Mm. Number one, yung bag na nilagay mo, Mm. may konting plastic rin yun. Microtoxic. Toxic, microplastics, di ba? So, gawin na lang yun yung talagang yung nasa lata na talagang tuyong dahon na tea, then tea leaves, yun, nilagay mo sa tubig, yun mas maganda yun. Hindi yung, Ang hiram nga lang, Dok. yes sir, yes sir, yes sir. Kaya nga tayo, kasi gusto natin mabilisan, lahat yan, puro napaprocess na instant, eksakto. Mhm. Pero yung pinaka-legit, yung dahon talaga, no, Dok? Ang hirap hanapin, medyo hassle pang gawin. Hindi katulad nung nabili mo, isawsaw mo lang doon sa mainit na tubig. Ilang minuto, pwede Oo, na. kaya nga. Ganun na. Then yung bonus, Mm. syempre, pinakamaganda, probiotics. Uy, kaso yung alam kong probiotic, matamis yun. Mataas ang sugar content yun. So maghanap tayo ng mga capsules na mas maganda sa health natin na walang yung tamis. Tsaka, Dok, hindi naman kailangan yung probiotic drink lagi, di ba? May capsules. Aha. Tsaka may mga fermented food na may probiotic. Eksakto. Yung pinag-usapan natin ngayon, food, di ba? Mm. Kimchi. Kimchi. Napakaganda nun. Yung mga, Gusto yan. yes. So, pag maganda ang gut health mo, Mm. magandang katawan mo, at maganda ang iyong kutis. So, gaya natin yung Koreano, di ba? Kimchi yung pagkain nila. Tapos, rainbow foods. So, lahat ng kulay ng mga vegetables na doon, red, orange, yellow. Tapos yung violet, yung grapes, ganon. So, napaka-healthy sa ating katawan at sa ating kutis. So, kaya pala ang ganda ng skin ng mga Koreano, yung kimchi, pati yung bibimbap nila. Yun! Nakakatulong. Eksakto, yes. Makulay yun eh, bibimbap. Oo, kaya nga. Oo. Mhm. Okay, Doc. Ang dami. So, 11 foods. Lahat yan. Wala kang itatapon. Masasarap lahat. Ala, yes sir. May mali sa'yo kung ayaw mo ng salmon or Yun! ayaw mo ng tomatoes. Tinola! Oo, tinola. Ang sarap lahat yan. So, pili na lang kayo. Siguro, hindi lahat gusto nyo, pero siguro majority dyan, magugustuhan nyo namang kainin. And, ang magandang balita dito, hindi lahat sila mahal, di ba? So, sabi nga ni Doc, yung mga kamote na hindi naman kamahalan, nakakatulong pala yan. Kimchi, hindi naman mahal yung mga bagay na yan. Yung salmon, baka medyo ng konti na. Konti, ay, sir. Saka yung tuna. Yan. Oh. Wag yung nilahat ng tuna, yung legit na Tama. Oh, yes. Anyway, yun lang po yung ibabahagi namin for now. And ang daming ways para mapanatiling healthy yung skin nyo. So other than those foods, sabi nga ni Doc palagi, yung pagpabawas ng inflammation, yung pag-maintain ng healthy lifestyle, iwas sa bisyo, lahat yung mga bagay na yan nakakatulong na pabatain kayo. Sabi nga nila, wala naman addict o suga pa sa bisyo na maganda ang itsura. Tama! Si General Torre yata oo. nagsabi nun eh, di ba? Wala namang addict na pogi o maganda. So, yun, healthy lifestyle, sabi nga ni Doc, halos every episode niya sinasabi, nakakatulong panloob and panlabas. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, and of course, our Medical Director, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam muna, pero before that, stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye!